din ang babalik sa'yo. So, the golden rule, yun ang ating batayan sa ating pagla-live, sa ating pagbabalita, no? Gawin mo sa iba ang nais mong gawin sa'yo. Siyempre kung ikaw gusto mong ginagawa sa'yo maganda, kaya dapat gano'n din ang ginagawa mo sa ibang tao. Maganda rin dapat ang ginagawa mo. Iba po ang paninira sa pagsasabi ng katotohanan. Ang paninira walang ebidensya. Ang pag-i-expose ng katotohanan may ebidensya, 'di ba? At ang ating pong, tagline dito, "Fight fake news, expose the truth." Paano mo lalabanan ang fake news? Kailangan mong i-expose ang katotohanan at yan ang ginagawa natin. Ang pag-i-expose ng katotohanan ay hinding-hindi kailanman isang paninira. Ang paninira ay yung nagsasabi ka ng mga bagay na wala namang basihan, katulad ng ginagawa ng Vice Presidente, na sinasabi niya magnanakaw daw si Martin Romualdez, pero ni isang ebidensya wala siyang nilatag. Yung sinabi pa niya na pinaghati-hatian daw yung pondo ng DepEd ng mga kongresista, pero ni isa wala siyang nailatag na ebidensya. Yan ang paninira. Isa pa, yung sabi niyang amoy alak daw, 10:30 pa lang daw amoy alak na si PBBM, pero wala siyang ebidensya. Sunog na sunog pa siya. Kasi ayon doon sa data, dumating si Sara Duterte alas 2:21 PM. Dumating siya 2:21 PM para magpasa ng resignation letter. So sirang-sira siya. At kitang-kita ang kanyang kasinungalingan. Yan ang paninira, exactly. 'Di ba? Yung sasabihan mo na lasing yung tao na may hangover at 10:30, pagkatapos nalaman sa record 2:21 PM ka dumating. Yan ang paninira. Pero yung sinasabi ko dito, paano mo masasabing paninira kung meron akong references, 'di ba? Ang paninira ay ang pagsasabi ng mali. Pero kung ikaw ay may ebidensya, exposing yan, exposing the truth, 'di ba? Fight fake news, expose the truth. Yan ang aking tagline sa aking Facebook, sa aking YouTube, maging sa aking TikTok. Fight fake news, expose the truth. No? Kaya kung sasabihin niyang paninira, well, nasaan ang paninira? Pag sinabi kong si Duterte ay magnanakaw, oh, meron akong video, sabi niya marami akong nanakaw. Naubos na nga lang. O hindi totoo yung sinabi ko na magnanakaw si Duterte. Pag sinabi kong si Duterte mamamatay tao, o marami siyang video, sabi niya meron daw siyang ginanon. Hindi daw niya alam ilang bala ang pumasok sa katawan. O hindi totoo ang sinasabi ko, hindi paninira. Pag sinabi kong si Inday ay magnanakaw, tagalustay ng pera, o ayan o, may impeachment siya, ayaw niyang sagutin. Iniiwasan niya lahat para hindi niya masagot. O, may ebidensya. Kasi hangga't hindi siya sumasagot through impeachment trial, mananatili sa isipan ng mga Pilipino at sa puso ng mga Pilipino na siya ay magnanakaw. Isa lang ang makakapagpabago sa puso at sa isipan ng mga Pilipino. Pag humarap siya sa trial at pinatunayan niya na hindi siya nagnakaw, doon lang magbabago ang isip at ang puso ng mga Pilipino. Pero hangga't hindi siya sumasagot sa trial, mananatili sa puso at isipan ng mga Pilipino na siya ay isang magnanakaw. Magnanakaw. Diba? Hindi yun paninira. Kasi proven, no? May mga ebidensya. Oh. Ayun, no? Andiyan si Mary Grace Piatos. Andiyan yung mga ilang libo na mga pangalan na walang PSA. May ebidensya. Kaya kung ako sa inyo mga DDS, kumbinsihin nyo ang inyong Inday Lustay na humarap sa impeachment trial. Kumbinsihin nyo.
para luminis ang pangalan niya. Alam niyo kung luminis ang pangalan niya baka iboto ko pa siya as President of the Philippines. Humarap kamo siya 'no, sabihin niyo sa Inday Lustay niyo humarap kamo siya sa impeachment trial. Linisin niya ang sarili niya, ipakita niya na hindi siya magnanakaw. At kapag nagawa niya 'yon, nalinis niya ang pangalan niya, iboboto ko siya sa 2028. Kakampanya ko pa siya, 'di ba? Pero hangga't hindi niya sinasagot at hangga't hindi siya humarap sa impeachment trial, siya ay isang magnanakaw. Magnanakaw. Mhm, 'di ba? Magnanakaw siya. Hindi niya maaalis sa puso at isipan ng mga Pilipino na mag-isip tayo na siya ay magnanakaw. Lalo na at ginagawa niya ang lahat ng paraan para hindi sumagot, para maideklara na unconstitutional, para maibasura ang motion for reconsideration. So, ibig sabihin takot siya, umiiwas siya, kasi alam niya na siya isang magnanakaw. Kawatan, kawatan, daghan kaayo kwarta gikawat. Gikawat ang kwarta nato. 'Di ba? Kawatan. Kawatan. 'Di ba? Oh, mabuti pa si Batas with Dadang. That's the true and reality, hindi yun paninira. Correct. Hindi paninira dahil may ebidensya eh. Ang paninira, yung walang ebidensya, 'di ba? Oh. So, Ako, lagot talaga ito si Pulong. Ang ingay kasi ni Basti at saka ni Sara, ayan. Imbestigahan na 'to. Dapat lang, no? Dapat lang talaga 'to imbestigahan. Patay kayong bata kayo. Dapat lang sa inyo yan, maimbestigahan kayo. Yan. Yan. So, wrap up na tayo mga kaibigan, ha? Pasalamat po tayo sa ating Pangulo ngayon, BBM. Dahil sa kanya, magkakaroon na ng pag-asa ang mga Pilipino na magkaroon tayo ng maayos na flood control. At magkakaroon na ng pag-asa ang mga Pilipino na maging maayos, no, yung ating DPWH. Kasi sa nakikikinita ako mga kaibigan, no, ang sinasabi ng Pangulo natin ay parang aayusin talaga, no, ang DPWH. Tatanggalin yung lahat ng mga ano diyan, mga tauhan at aayusin. Kumbaga i-reorganize, no, yung DPWH kasi pangit eh. Tapos yung sistema natin ng flood control, mga flood control projects natin, meron ngayong ginagawa sa Kongreso na gagawa sila ng batas, no, na kumbaga yung mga flood control projects ay ibigay na sa kanya-kanyang LGU. No? Kanya-kanyang LGU, hindi na sa national, hindi na sa DPWH lang. Kasi kapag sa DPWH lang, sakop nila buong Pilipinas, no? Sa dami ng kanilang mga inaatupag na mga flood control projects, na-overlook na nila. At diyan talaga nangyayari ang mga korupsyon. Kasi sa sobrang dami ng mga inaalala nila ng mga flood control projects, hindi na nila na-check yung mga iba-ibang mga flood control. Unlike kapag LGU ang gumawa ng mga flood control, eh yung mga LGU, andyan na sila eh. Kumbaga, kilala na rin nila kung sino yung magaling gumawa, mabilis gumawa. At ang LGU, maganda pa kasi magkakaroon pa ng healthy competition, no? Sabi ko nga, healthy competition. Kasi syempre, bawat LGU, hindi naman papayag yan na, ay, mas maganda yung flood control nila doon, oh, mas matibay. Tayo dito binabaha. Hindi naman papayag ng ganyan ang mga LGU. So, ano yan, kanya-kanyang pasiklaban yan. Kailangan mas maganda yung sa atin.
kailangan mas epektibo yung sa atin. Magkakaroon ngayon ng healthy competition sa bawat LGUs, 'di ba? Na kailangan gawin nilang maganda ang kanilang mga proyekto at mas mabilis. Kasi kapag LGU alam na nila kung sino yung kokontakin, alam na nila kung sino mabilis gumawa, tapos direkta na, 'no, diretso na. Unlike kapag DPWH, 'pag may problema doon sa proyekto hindi alam ng LGU, sino bang kakausapin ko dito? Sino bang 'di ba? Tapos kung magrereklamo ang, LGU hindi agad mapapansin pagkatapos magre-report ngayon ang DPWH, 100% complete ire-report sa pangulo. Akala naman ng pangulo 100% complete nga, yun pala walang nagawa. 'Di ba yung pinuntahan ni PBBM, oh, anong sabi ni PBBM? Pinakita yung papel, 'di ba? Pinakita, tapos, tinitingnan ni PBBM, katulad nito, oh, sabi ni PBBM, katulad nito nakalagay, oh, 100% complete. Pero tingnan mo yung mga ano, walang nagawa kahit isa. 'Di ba? Kaya okey po ito ngayon, itong pino-propose ngayon 'no, sa Congress kasi yan din yung sinasabi ng pangulo natin, eh. Yan ang suggestion ng pangulo natin na ibigay sa mga LGU ang mga, proyekto patungkol sa mga flood control para mas maging maayos at mas mabilis, mas epektibo at maiwasan ang korapsyon. Kasi guys 'no, kapag may korapsyon diyan, alam kaagad kung sino ang hahabulin, yung LGU, yung mayor. So yung mayor mangingimi siya, magdadalawang isip siya na mangurakot. Kasi kitang-kita, eh, kapag pumalpak ang flood control, kitang-kita siya ang sisisihin. At siyempre apektado yung kanyang ano, yung kanyang political career, oh. Mga susunod na panahon hindi na siya mananalo, hindi na siya iboboto, 'di ba? Tapos magkakaroon pa siya ng kaso sa ombudsman, hmm. So, ang mangyayari, aayusin ng mga mayor yung kanilang flood control at hindi sila mangungurakot, 'di ba? Oh, unlike kapag sa DPWH, proven na may kurakot talaga, 'no? So, kaya maganda po ito ngayon 'no, ang pangulo natin napakatapang na in-expose niya ito. Pero ito po mga kaibigan 'no, kaya nga sabi ko palagi, pag-pray natin ang ating pangulo kasi alam niyo guys, kung ang pangulo natin maraming kaaway noon, mas dumami ang kaaway niya ngayon. Ang daming kaaway ng pangulo ngayon, ang daming galit sa kanya kasi tinamaan. Ang daming mga galit sa kanya ngayon, mga kontraktor, na mga tao na involved dito at hindi natin alam kung gaano kasama ang mga tao na yan. Kaya nga ipag-pray natin ang ating pangulo na palagi po siyang ingatan ng Panginoon para matapos po niya ang kanyang termino. Kasi talaga sa totoo lang guys, ang dami niya ngayong kaaway, lalo na inilahad ng pangulo etong mga katiwalian na ito. Remember si Duterte? Guys, si Duterte, kahit nandiyan na, nasa mata na niya, kitang-kita na niya ang katiwalian, hindi niya ini-expose. Hindi niya pinapansin. Bakit? Kasi duwag po si Duterte. Alam kasi ni Duterte na magkakaroon siya ng maraming kaaway at alam ni Duterte na kapag ginawa niya yun, siyempre apektado din siya. Apektado din yung anak niya, may 51 billion. Oh. So, kumbaga, ayaw mong i-report, ayaw mong pagtuunan ng pansin kasi involved ka rin. At isa pa, ayaw mong ilabas yung katotohanan. Kasi nga naman kapag nilabas mo yung katotohanan ng ganito, may mga korapsyon sa flood control, 'pag sinabi naman sa'yo ng mga kontraktor, "Ay Mr. President, 'di ba meron kang cut? 'Di ba meron ka ring ano diyan, kita?" Oh, damay siya. Damay si Duterte. Isa yan sa dahilan, mga kaibigan 'no, sa tingin ko isa yan sa dahilan
kung bakit during his time, kahit alam niya na may korupsyon sa flood control, sa mga proyekto ay hindi niya nilalabas dahil baka nga naman sangkot din siya sa korupsyon, 'di ba? 'Yun ang katotohanan, 'di ba? Hmm. 'Yan ang katotohanan mga kaibigan 'no? 'Yan. So, guys, mamaya na ulit 'no? Mamaya na po ulit tayong magla-live. Ah, naka 58, 58, minutes na tayo 'no, mag-iisang oras na. So, mamaya na po ulit guys 'no, maraming po salamat. Ito po muli si Admin Rich, komentarista. Bye-bye and God bless. Mamaya ko na kayo shout out sa aking pangalawang live.